di pa rin ibibigay yung Sora. And mukhang Jushin pa rin yung pag-aagawan ng dalawang teams na to. Oo, ngayon ata ay may tsansa ang Team Liquid. Pero na lang kung First aalisin pick, to ng Aurora. Pero kasi pag inalis nila ito, may mga mau-open dito na maaaring makuha ng TL. And so far, wala pa talagang bumapansin kay Marcel. Marcel, no? Wala talaga. Among the Talaga, and planes ayun na, exists Eve the ang tatanggalin. equilibrium. Oo. Hindi ba parang Which I rewarded was mag-Zushin made first pick ang side ng Team Liquid dito? Ayun na. So kukunin na kanila ito. Well, they do have the Zed yan. Yun yung pwede nilang kunin sa susunod na pang-counter dito sa isang Jushin. Yun naman din ang nakita natin na trend eh. Siguro Grok and Zed yan na pwede kunin or Grok and Parsa ba? Ganon? Lapu-Lapu siguro. Grok Lapu ang kunin dito ng Aurora. Oo. Kasi I doubt na kukunin nila yung Leomord as their first two pick. Hirap. Guinevere is available by the way. Ay, oo nga. So pwede palang Gwyn and Win and Grok. Gwyn and Grok or Gwyn and Lapu. Grabe yung control niyan, pre, ha? Kung iisipin mo, yung Farsa kasi parang ang hirap din talaga i-shoot dito, no? Kung iisipin. Mahihirapan sa isang Zushin. Pero Grok, na nga ba ang pipiliin nila? Leomord and Grok. Oy, nilabas ang kabayo and for the third time, this series, Grok secured para dito kay Light. And this time, kukunin ba ng TL ang Suyu? Si Sasuke ba ay lalabas ngayon? Kung kanina Kakashi, Sasuke naman ba para sa TLPH? Kanina pa natin nababanggit yung Suyu, no? Pero mukhang hindi pa dumadating yung Suyu na yun. Ayan na. Nilabas na si Nilabas na Sasuke, si si Lapu-Lapu. Tingnan natin, ha? Kasi, again, ako kasi pinagbabasihan ko yung Cebol qualifiers, eh. Mataas ang win rate ng isang Suyu ng Cebol quali. Hindi nakakapagtaka kasi kompleto si Ricardos ka rin, eh, no? Yeah. Kung iisipin mo sa kits. Magzezet yan na ba dito agad ang Aurora? Or kukunin ba nila ang Edward Hero? In this case, actually, dito gumaganda ang isang Uranus para sa kanila. Or Alice. Ang thing kasi is mababan yung dalawang heroes na yun ng TL. For sure, kung sakaling hindi nila kunin. At the same time, parang gusto mo ring makuha na yung Zetyan. Kasi yun din, ganun din naman yung scenario, mababan yun. Parang Arlot. hindi yun, ha? Arlot. Wala pang masyadong kakombo dito. But Edward Arlot pa rin kasi, so di mo rin naman masisisi. And itong Edward Arlot na to, parang highlight reel. Ito yung hero ni Edward para sa akin na pang highlight reel talaga. Halos parehas sila ni Sanford sa ganitong klaseng hero. At palitan lamang ng Lapu-Lapu ang kanilang makikita for this game number 3 as we head on to the second banning phase. Naghahanap pa ng potential roamer and gold laner ang parehas no for the side of Team Liquid Philippines. And para naman sa Aurora ay naghahanap pa sila ng kanilang mid laner and potentially their gold My laner. mission is to protect lives. Feeling ko Zet yan, isa sa mga iniisip nila dito kung kukuha ka ng Magic mid is my laner. life. Pero ito na, nirespeto na, pre. Nirespeto na ang comfort ni Domeng. Inalis na Harit. May chance na makakita tayo ng carry or ng Claude para kay Domeng Kite. Whereas for Aurora, they can choose to ban the Khalid as another hero na pwede kay JP. Since Silas naman nila. Or the Kalea, which also is a good hero na kakombo ng isang Jushin. And yung Kalea, no, tagal na rin natin hindi nakikita with the ban coming in for game number 2 as well. Sana makita natin ulit kasi medyo exciting talaga yung mga nakikita natin yung Tsunami Slam na mga plays mula sa mga pros natin. Especially yung flicker combo nito na ang layo talaga ng range. And with that, the Khalid ay tatanggalin na ng side ng Aurora Gaming. At for Team Liquid Philippines, wow! Akimi ang tatanggalin nila. Pinapwersa nilang mag-zet etong si Yue. Kaso meron pa nung mga iba like Lilia is now available. Yung Valier, di ba na nakikita na natin. Actually, Valentina is not so bad of an option dito para kay Yue. Pwede siyang i-last pick. Ang dami niya kasing hero eh. So pwede ngayon, since carry Claude yung natitira, mag-carry ka na if you're Aurora. Okay, last pick na lang, no? Kailangan mo kasi isipin yung laning, eh. Doon mo, Or Granger. kailangan mo imagine yung laning sa gitna, eh. Oo. Paano ka makakasurvive sa isang set? Sa Zushin? Alam mo maganda yung Zet Arlot eh. Kasi may Easy stack. easy start ba? Payback Oh. time.
go for the Farsa instead. And Wow. this will prompt TL na pwede sila mag-Moskov pa rin. Bumalik sila sa Moskov. And then Gatot Kacha. Oo, pang-cancel din at saka pang-taunt doon sa Leomord. Oh, Very smart choice para yung Team Liquid Philippines if ever they do secure ang Gatot Kacha na iyon. And of course, yung Moskov ni Daiki na nagpakitang gilas ng game number 1. Ang tanong na lamang, no, parang after that game number 2, parang naku-cool down kayo. Kung sobrang init mo ng game 1, para kang sinabuyan ng tubig Oo. ng game number 2. Our aerial assault unit awaiting orders. Sila yung Ako, carry. sila yung nag-carry. And I think it's smart para hindi ka na magkakulad do. I think honestly mag-Granger dito ang Aurora. Para masagot nila dito din yung carry. Ano kaya magiging choice para kay Domeng Kite? Kaya bago. Oo. Namiss ko yung Iritel, random lang. Iritel, no? Namiss ko lang. Wala sila CC? mag-Moscow. CC Goldlane na naka-vengeance against this carry might make sense. Pero parang mababawasan na kanilang endgame. Ay, ayan na. Understand. Shoutout kay Lux. Relax. Plakadong-plakado na Tinal. si Domeng Kite dito. Legit to tingnan natin. Ang tagal na nating huling nakita itong Leslie na to, no? Yung matchup kasi Claude and Leslie, Yun yung counter. yun yung counter kasi sisipain mo lang para... Masira yung Pero ito kasi carry to eh. Oo. Kumpok lang, parang papalag naman. Pitik-pitik. Oo, kung pitik-pitik. Tsaka I think isa sa mga pang-counter yung first skill. Kung sakali makita mo, Goldie, first skill takbo. Mawawala, Oo. mawawala ka. Oh, wala ka. But there are many questions and many answers na maririnig natin. Pero sa papasok ng ating smart star match of the night, ang ating epic rivalry between Team Liquid Philippines and Aurora ay magpapatuloy dito sa game number 3. Dalawang kampyon at isa lang ang babangon sa pagkapanalo dito sa game number 3. I'm interested kung ano ang mindset dito sa Leslie. Kung usapang range lang dun sa gold lane, syempre lalamang dito yung Leslie. At marami siyang way pang outplay. Kung sakali mag-commit kasi ang isang carry with the ultimate, meron nga siya nung way para maging invisible. Oo. At mawawala syempre yung mga atake doon ng isang carry. Pero you still have to think about the dive. Kahit si Sanji dito ay pang dive. At 4 na members ng TL ay pang dive against the Leslie. At Wow! kung ikaw ay si Domeng, mahirapan ka din dito. No, parang nabubuli pa nga dito si Daiki. Well, sa lane talaga lalamang dito yung Leslie, I feel like. Pitik-pitik, no? Kaya nga si JB ay napilitan na rin kagad na mag-react. May, Aray ko. On point talaga ni Light. Aray Kailangan ko! ng matras, aray ko. Napilitang ma-force yung rebit. Dito ni Daddy JP at Yung recall. Level 1. and may maiiwan. Ayan na, nawala. May maiiwan siya mga wave dito. Oo, at kailangan hawakan ito ni JP and sa tingin ko mahihirapan if ever nga na-poke siya ng paulit-ulit. Pero mo may dagdag na alalay na pupunta. Sanji already in the vicinity. Buhay pa naman yung 2 siege cart na inaabangan. I like this control na nakita natin mula sa TLPH. Of course, you don't want na mawalan ka ng mga minions, pero 2 lang yung nawala kay Daiki. Tapos nakit niya yung 2 carts. So, he's not that far behind. Pero yung Leslie na napag-snowball, wala mo nakakatakot yan. Ayun Makatis lang. yan. Ayan na si Carlito, sasama na rin. Abutan dito si Light. Buti nila may pananggalang na bato. Dito ang Aurora sa bottom. 10 seconds para sa unang pagong. May bakbakan kagad sa itaas. Kalahati si Sanford. At mapipilitang mag-regen, no? Oo. Pinahinga lamang ni Edward ng bagya at mukhang first turtle ay hakawakan na nga ng side ng Aurora Gaming. Papunta na rin si Yue at si Light Sanji still level 3 at si Carl TZ ay mukhang pupunta pa lamang sa kanyang purple buff. Aurora ang may hawak ng maliit na kalamangan. Old fairness, Daiki, napakaganda na pag-control niya sa minion wave na yun despite having the disadvantage nung mga unang mga segundo. At ngayon, medyo nakaka-recover na siya. Okay, si Demon Kaya bumibuelo lang kung kailan tatawagin si Barbiel. Ayan ang natin. Tawa na! JP Gaga na natumba! Ngayon si Carlito pa ang nagwagi doon sa bagong at nabit dito si Demon Kite. Kaya hindi naman itong sila. Mapapaflicker siya. Tatapak sila ng Nako! Cycle Eye. Si Edward ata ang may ipit. Flicker na. Force na rin! And Car TZ with a kill. Inugahan ng apoy ni Sasuke. Nabugahan eh. Binigyan ng pruton. Fire technique. Pala yung pala tawag doon, no? Di ba na yun, no?
Katon. Katon yung hinihigaan sa... Malambot yun. Malambot. pala yun. Katon yan. pala, my bad. Pero nakita natin si Sanji din, this time siya na yung nagiging aggressor. The Jushin is very strong hero overall. At si Carl Tizzy, kahit na na-final slash na siya ni Edward, nakahanap pa rin siya ng paraan para mag-bypass at mapunta din sa Turtle and get that retribution. Soul Saver Retry, one of the oldest tricks na rin sa pagkuha ng mga Turtle. Tsaka parang sinadya ata ni Sanji na i-delay yung paghugot doon kay Demon Demon Knight. Kaya Knight. nahirapan din mag-retribution. Pero still, anybody's ball game. Pagpasok natin 3 minutes in, 200 lamang ang kalamangan ng Team Liquid Philippines at napakatahimik na ng laning phase ng dalawang gold laner natin dito. Ang totoong laban ay yung pag-control ng Yes. minion waves. Oo nga eh. Leave control na. Iwas din si Daiki na mag-engage eh. Kasi alam niya na lulugiin siya dito ni Doming kahit at least naabot niya pa yung mga wave, no? Parang dadaan siya, tapos tatago uli. Ano pa rin. Oo. Yung last hit siguro hindi na masyado makukuha. Oo. At Yun, no? at least naka-equalize siya dito. So nakikita nyo na konti yung lamang dito ni Daiki. Pero kasi may isang card pa na nakabang para kay Doming Kite. Lalayo naman na ito ni JP, si Daiki. At makakaalis na sa lane. At mukhang makakuha pa nga ng Crab and Demon Kite. Ma-invade ng bagya ni Carl Tizzy. And this is very interesting para sa akin, Wolf. Lamang ng 2 levels Yeah. si Carl Tizzy. Mabilis kasi din ng isang Suyo kumpara sa isang Leomord. If there's one hero na pwede mag-out farm sa isang Leomord, yan yung Suyo. At syempre, meron din kasi siyang 1 kill and 1 assist. Oo. Ngayon may slow na ginawa ang Team Liquid doon sa itaas. Parang ka naman manguna na dito sa Pagong. Bibit-bitin din si Light. JP ay umaabante din. Dahil kikita, ultimate snipe nagamit ang Doming. Oo. Pero magandang information ang nakuha ng Aurora Gaming doon. Hawakan na ng Team Liquid Philippines ang turtle na ito. This is the second turtle of the game. Sanford going in! Ayun na, pumasok na rin si Sanji at si Doming ay napaatras. Tinawag na si Barbiel pero si Light at ang mauuna! Pwede nursing mula kay Yue. Sapat ba yung damage para kitilin? Aray. Itong si Sanford. And classic Carl Tizzy retribution. Kaya lang si Edward ayaw talaga magpaawat. Flicker na gamit niya! And Soul Sever from Carl Tizzy. Doming! Si Doming ay nakapitas din ng isa. Agawin pa ata itong purple buff. Ayaw magpaawat dito ng Team Liquid. Nagumpay pa sa hindi. Si Demon. Demon kaya pa rin nakuha. Pero kailangan niya gamitin yung retribution. Exactly. So, although, syempre, maganda dito para sa TLPH, nakakuha ng 2 kills ang gold laner na si Doming Kite. Habang si Carl Tizzy naman nakakolekta ng ikalawa niyang kill with the same skill na ginamit niya para patayin si Edward. Oh my God, Sanford. Nagtawag ng topa si Carl Tizzy at siya ang nanaig. Akala kasi 1v1 lang. Ibigay sumama si Sanford. Vertical pa atras si Carl Tizzy. Ang sabi kasi 1v1 lang, biglang dumating yung tropa. Pero hindi naman kasi masisisi, no? At this point, Sanford on this lapu-lapu, kahit ba na-nerf na yung cooldown ng Bravest Fighter, napaka-worth it pa rin na mag-commit ng ganun. Babaguhin mo lang naman yun is timing. And naiintindihan na ng mga XP lane. Oy! JP, tumalon. Para lang ma-secure nila yung pwesto doon sa bottom. Pero re-react na rin itong si Yue. Alam niyang di makakancel tong si Yue. Pwede siya mag-feathered airstrike. There is no Kita. ult at yun. Piniscout na rin. Doming Kite. Okay, go. Okay, umabde Okay, si Daiki ay kanina pa napupuruhan to, pre. Binabarin pa rin. Iniibunan. Binabagsakan ng Binabagsakan ng kung ano-ano. pati yung crack nung level 1, ayaw talaga siyang pag-farmin. Big rotations mula sa pares sa komunal. Dito sa may bandang ibaba, makakadepensa naman ang side ng Aurora Gaming pero dudugo na ang kanilang tore. 10 seconds ng konti. Susunod nating Pagong. Ito na ang pinakahuling Pagong. Sino ba ang nakakalamang dito? Well, you can say easily na si Carl Tizzy yun. Bukod dun sa Soul Saver tapos Retribution, lamang din siya sa levels 11 to 8 kumpara dito sa kay Demon Kite. Sanji, ipit ata siya dito. Kailangan niya na gamitin yung beacon. Yun na nga, bibit pa din ito si Light. Oy, solo pero kill! may solo kill na nangyari ito sa bottom! Doming Kite, ladies and gentlemen, 3-0-0. Napatay na itong si Daiki. At ang masama pa nun, na-burn yung flicker Yeah. nung carry at tuloy ang pagkuha ng Pagong para dito sa Aurora. 4v5 ito Tinawag na si Barbiel. JP ngayon, gagamitin yung kanyang revitalize. Isasakripisyon natin ni Sanford yung kanyang sarili. Pero agawan ng retribution! At ang goat ang nanaig. Atras muna si JP. Buti na nga doon pa si Edward. Kakayanin ba makalpas? Hindi. Nakakuha na dito ang Team Liquid. Card? Si Card DJ papasok pa. Flicker from Yue. Naiwasan niya yung burst Doming. mula doon sa Soul Saver. At Oh, yung sakit. Inner napakahapde. Vertical muna dito si Carlito. Pero doon si Edward!
Wala nga lang tao doon. Hindi tumama yung final slash. No reset on his passive. Pero napakadaming battle spells na na-burn doon, Wolf. Sino ba ang nanaig ngayon na 6-6 ang ating score? I think that's still Aurora dahil nakakuha ng kill dito yung mga importanteng heroes nila. And of course, si Doming kahit na Doming. nakapag-farm dire-diretso. Ayun na, binitbet ang Crimson Uy, Beacon. uy, Ako, grabe kinala pa, pa dun nice sa pass. gilid. Oh my goodness, alam nila na wala ring flicker si Doming eh. What a pass! San duo! Nakita natin doon. On to Sanford. Stun. And in-underestimate din ng Aurora. Nag-overstay sila doon. Kahit Jushin lang yung nakita nila at hindi nila alam kung sino yung paparating, they should have respected that. Yun nga, masyadong madali yung pinakita doon ni Sanji for this team. Wow. Years of synergy mula dito sa San Duo. Inaliyup ni Sanji at tinaktak ni Sanford. That is, I think, the first death para dito sa Leslie na side ng Shutdown Aurora Gaming. And that is a shutdown kill. Dahil dyan lulupo ang kanilang kalamangan. 3,000 na ang hawak ng Team Liquid Philippines kontra Aurora Gaming. Pero katulad ng pinag-usapan natin kanina, hindi pa naman ito yung klase ng gold lead na hindi kaya tuming-fight. For Oo. sure. Kayang-kaya to. Yue, nag-invest na rin sa Divine Glaive kasi nararamdaman niya rin ang hirap butasin ng mga barikada dito ng TL eh. Ang maganda din kasi sa lineup ng Aurora, napakarami nilang stun with this Arlot and this Grok. Kapag merong nahuli at only Sanji having the Purify para sa TLPH, it means na pwede silang i-follow upan ng long range attacks mula kay Doming, pati na rin kay Yue. Oh, slight poke para dito kay Sanji. Nasakta ng side ng Team Liquid Philippines pero hindi naman ata sila magbaba kung mapepuwersa na mababak. Aurora Gaming ay kahit pa may kalamangan ng Team Liquid Philippines in terms of gold ay nakakahanap sila ng mga butas sa pwesto. At mukhang itong Leslie na to ay historic din para sa game dahil na-debut na muli ay, siya after Season 13 kung saan siya din mismo yung naglaro kasama ang Minana Evils. DR pa sila nun eh. AR ba o DR? Mga ganun. DR. DR ata yun eh, AR eh. Ito na, 11K yung buhay ng Lord. Light ngayon ay bumibelo, inaabangan na si Cartizzi. Ano yung final slash? Pero sapat ba yung damage dito ng Aurora para makakuha ng isa? Doming ngayon ay mapapatras. Sanji nakakuha na rin ang kill. Sanford na may ipit. Siya ata magiging Nakot! sakriso. AOG! Boom! Sa ball si Doming kahit crucial pick-up mula dito sa Team Liquid. Nakadalo pa itong si Sanji. Tutuloy sila dito sa gitna at makakakuha na naman ng tore. Daddy JP going in with the clutch taunt at tuloy ang kanilang pag-push dito sa may bandang mid lane. Hahawakan naman ata nila, slight poke mula dito sa Earthen Rampart pero hindi pa puputok ang depensa dito sa may mid lane. Ngayon pa lamang Ayan na. at makakadepensa ang Aurora pero may Lord pang poproblemahin. Ni-raise natin yung concern dun sa Leslie na napakarami dive mula sa field page. Even yung mid laner ay pang dive. At ganun nga yung nangyari. Naiwasan man ni Doming kahit doon si Sanford. Isa pa lang yan sa mga pwedeng mag-dive sa kanya. Nung wala na siyang flicker, doon na siya nahanap ni JP. Doon na siya nahanap din nitong si Carl Tizzy. And that was what allowed TLPH to take out Aurora. And big props na rin sa Lord Dance, or at least dun sa Lord of Blitz ng TLPH. Sobrang binilisan nila. Okay, AOG nagamit. Nako. Napawings by wings si Yue. Ipit ata dito si Daddy JP. Demon Kite. Inilalayo lang Earthen Rampart. Nako. Wala atang AOG si JP. Pero Daming gagamitin stun. niya Revitalize. Buhay pa rin. Pero sabi ni Edward, hindi ka makakatakas Daddy JP. Daiki. Nandun yung tech charge sa likod. At si Doming yung nakakuha din. Kaya lang ipit sila Ayaw kay ko. Daiki. Free si Daiki. Sanji nag-iisak na ng Piercer. Si Carlito pumasok na sa base ng Aurora Gaming Philippines. And wipe out mula sa Team Liquid. Ready na silang tapusin at markahan ang Aurora dito sa serye na to. And with the